salamat, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, na pinagtulog niyo po sa amin, O God. Pinapakurian ka po namin, pinapasalamatan, O God, at kayo po, Panginoon, ang manguna, O Diyos, sa aming gagawin ngayong araw na to, O God. Pinapakurian ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Lord, patawad sa nagawa po namin pagkakasala, Panginoon, at ikaw po ang manguna po sa amin, Lord God. Sa mga gagawin ngayong araw na to, Panginoon, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, O Diyos, at kayo po, Panginoon, ang siyang manguna sa kanilang lahat, O God. At ingatan mo po sila palagi, O God. Maraming pong salamat, O God. Alam ko po, Panginoon, na hindi nyo kami pinapabayaan, hindi nyo po kami iniiwanan, O God. Thank you, Lord. We worship you, we praise you, O God, the name of Jesus. Maraming pong salamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ang magsabi ng Amen. Thank you, Lord.
all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you was a father. I know you was a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. A king, those in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice.
Panginoon, maraming pong salamat, Lord Diyos. Maraming pong salamat, O God, sa mga papuring awit, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang aming pinapasalamatan, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Yung mga bata po, pwede na po sila makit sa lahat. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Pinagpala na po tayo sa araw na to. Sa awitin pa lang po ay napuno na po tayo, nabusog na po tayo. At lalo na po ugat sa ating magme-mensahe ngayong araw na to. Tayo po ang manguna, O Diyos. Tinatawagan ko na po si Pastora Cynthia sa Angeles po sa araw na to. Thank you, Lord. Praise the Lord. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Isang napagandang araw, isang araw ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito na nagkakatipon-tipon tayo para parangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating presensya. God is good all the time. All the time. Amen. Handa po natin ang ating puso. Handa rin natin yung ating Bible. Dapat po, Bible ang dinadala pag nandito tayo sa church. Pero sa ibang pagkakataon, yung cellphone ang dala nyo. Pero pag lingkod, pakidala na po ang inyong mga Bible. It is the Word of God. Yun po ang ating pinagbubulay-bulayan habang nandito pa tayo. Because time is running short in our lives. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Pero ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapatuloy para sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya sa araw na ito, ihanda po natin ang ating puso, ang ating kaisipan, italaga natin sa makikinig na magandang balita sa pamamagitan ng kanyang lingkod sa araw na ito. Tawagin po natin si Brother Daniel. Amen. Hello po. Hello. Hi. Hey. Hello. Hi. Yan, nagpapa-stop po ako ng kaba. Anyway, yan. Ayun po. Kamusta po? Kamusta po ang isang linggo natin? Nakapag-YouTube ba? Nililindoy. Wala pa naman. Awa ng Diyos. By the grace of God, wala pa naman. Pag wala pa naman, ibig sabihin you are expecting. No. No, we're not expecting na hindi po sa akin tatama. Amen? Iingatan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba doon? Amen. Amen po ba doon? Tayo po iingatan ng ating Panginoon. Amen! Noon. Yun po. Dahil po tayo yung kanyang mga anak. No, ang ating po pag-aaralan ngayong araw na to ay anxiety. Na-experience na po ba natin? Anxiety. Tayo po ba yung nangangamba? Mababalisa? Naliligali? Uy, napaka-peaceful ng kanilang buhay. Amin po tayo dyan. So, sa paligid po natin, ang ating po kapaligiran ngayon ay nangangamba sa iba't ibang gawa ng iba't ibang lindol na nagaganap. Tama po ba? Laman po siya ng Facebook, media, no? Kung atin pong titingnan, kasi ako po yung madalas nag-install po sa Facebook, at akin po siya nakikita. So nakakatakot po. No? Nakakatakot naman po talaga. At pinangangambahan po ng lahat. Sabi nga po yung the big one, yun po yung pinaghahandaan. No? At according to dun to sa mga balita, is mas malalakas pa dahil doon ang tatama bukod sa the big one.
Ang tanong po ay handa po ba tayo? Yan. So ganito po siya. Anxiety. So pamilyar po ba sa atin ang siya? Ang anxiety po ay pangangamba, pagkabalisa, at o kaya ay pagkaligali. So pag dumarating po sa atin yung mga bagay na to, yung anxiety, ano po yung ating ginagawa? Ano po yung ating dapat gawin? Bilang Kristiyano, ano po ang ating dapat unang gawin? Sabi po ng Efeso, Pilipos 4 verse 6. Sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Amen? Amen po ba doon? So sabi doon, kapag tayo po ay nangangamba, meron po tayong 3 pointers na dapat pag-isaalang-alang. Una po dito ay pray about everything. Okay? Pray about everything. And then, pangalawa po is think what is true. And yung pangatlo naman po is practice what you know. So sa verse 6 dito, sabi dito, kung tayo po ay nag-aalala, gawin po natin ito. Tayo po ay manalangin. Sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So wala pa man pinagpapasalamat natin. So, pwede bang hindi tayo mangamba sa sitwasyon natin ngayon? O pwede po ba na hindi tayo nangangamba? As a normal na tao, present po yun eh. Tayo po ay nangangamba sa kakainin, sa susuotin, sa future ng mga anak natin, even sa future natin bilang tao sa mundo. Diba? Tayo po'y nangangamba. Pero sabi ko, huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. Ibig sabihin, ito ay ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung mga pangyayari na nagaganap sa ating mundo ay wala po tayong kontrol. Tama po ba? At ang ating ang may kontrol nito ay ang ating Panginoong Diyos. No? Kapag tayo po ay nangangamba, wala po tayo sa focus. Hindi po natin alam kung ano ang ating gagawin. Tama po ba? Sino po sa atin yung nangangamba, nasa focus pa rin? Alam pa rin yung kanyang ginagawa. So, madalas po sa atin, dahil tayo po yung nangangamba o nababalsa, nawawala po tayo sa ating focus. Minsan nga nakakalimutan po natin na may Diyos tayong tinatawagan. No? Minsan nasa last part pa siya eh. Pag end time na, pag wala nang tatakbuhan, pag wala ka nang kayang gawin, doon pa lang natin tatawagin yung ating Diyos, tsaka pa lang natin mahal, ay Kristiyano pala ako. No? At yun po ang isa sa malungkot na pangyayari sa ating buhay. Nagaganap po ba? Nangyayari po ba? Na minsan last option na natin ng Diyos? Wala nga. Laging present, laging muna pusigan sa atin. Mabuti po kung ganun po kung sa kabila ng mga pagsubok natin nararanasan, ang Diyos po ang ating nangunguna, lagi natin sinasabihan. Maganda po yun. Pero sa natural po ng buhay, madalas po, naihuhuli po natin ang ating Panginoon. Minsan tayo lang muna eh. Hindi natin sinasaguli sa Kanya lahat ng bagay. No? Sino sa atin dito yung nangangamba tungkol sa
future. Future sa family, sa loved ones, 40 plus na ako, wala pa akong girlfriend, boyfriend. Yung kakainin namin mamaya pag-uwi, nangangamba ako. Sino po sa atin yung mga ganun, may mga ganun thinking. Ito maliwanag yung sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Dahil ang pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin, siya ang magpo-provide. Amen po ba? Amen. He is our great provider. Siya yung magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. So kapag tayo po'y nangangamba, nawawala po tayo sa focus. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Tama po? So paano po ang ating gagawin? Dapat po tayong bumapit sa ating Panginoon at mag-pray. So dito, ilagang po natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Ilapit po natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating nararamdaman. Ibig sabihin po rito, sabi ko rito, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin. So lahat po, generalized po ito. Wala pong maliit, wala pong malaki. Lahat po ng ating pangangailangan, lahat po ng ating hinihiling, ilapit po natin sa ating Panginoon. So, kahit ano pa po yung sitwasyon ng ating buhay, lagi po lang natin ilapit sa ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, normal po na nakaramdam tayo ng worries. So, hindi po tayo exempted. Kahit Christian na po tayo, dumadaan po tayo sa ganitong sitwasyon. Tayo po ay minsan nag-worries o madalas pa nga. No? Pag may mga pagsubok na iba, nasa trial ka ngayon. Tapos walong decided, meron pa ulit at meron pa ulit. Nangyari po siya sa akin last week. No? So, testimony ko na rin po siya. So kami po, ako personally, ako po yung nagmumotorsiklo. Yan. So, dumanas po ako yung mga trials. Grabe, minsan nga po, napatanong ako eh. Nakalimutan ko po na, sabi ko, Lord bakit gano'n? Hindi, nasiraan po ako ng motor, pagdating ko pala sa anak ko, nasiraan po ako ng motor, pinaayos ko po siya, pinaayos. Sumunod na araw, gano'n na naman, Lord, ano ba siya? Paano ko po ba siya harapin? Ulang na lang, umiyak. Sabi ko, tapos yung kabalitan, hindi naman po biro halaga. No? Unang pagawa ko po, malaki po siya. Pangalawang pagawa ko po, malaki pa rin po siya. So gusto ko na pong umiyak yung budget ko for 1 month na sweldo ko, kulang pa. Sa isang linggong trend na sira yung motor ko. Gusto ko pong umiyak mo kasi tawag dito, na-all out ako within that week, 1 week, tayo. Alam niyo po lang ang paalala sa akin nung weight ko. Pray. Pray. Yun po yung sinabi niya lang sa akin. Mag-pray ka. Yun lang yun. Tapos sabi ko, nahimasmasan po ako nung sinabi niya. Sabi niya sa akin, kasi gulong-gulong ko yung utak, hindi ko alam paano ko gagawin. Although nag-maintenance ako na sarili ko. Yung sa sarili ko, okay yung motor ko, okay siya, biglang all of the sudden, nagkaganito. So yun, ang sabi lang sa akin, doon ang struggle na yung finances na
nilindol yung kaperahan ko. Ang bihira, sabi ko. Nagtanong ako sa sarili ko, bakit? Ba't nangyayari yun? Isa pa sinabi ko pa, Lord, anong mali? Check-up ko naman yung motor ko, okay naman siya eh. Tapos, ganito yung nangyari. Tapos yun nga, sabi lang sa akin ng asawa ko, simple ko, pray. Just pray. May paalala, ipaalam sa'yo kung ano yung mga bagay na hindi mo nagawa habang ginagawa. Yun. Tapos, nagawa ko siya, dinala ko sa mechanics, tapos yun nga, nagawa naman siya, awa ng Diyos. Tumakbo for several days. Yan. So, ganun po siya, no? Ganun po yung nangyari sa akin, na ang hirap po pag dumaan ka po sa nangangamba ka, nag-struggle ka, na nawalan ka ng mga bagay na hindi mo ina-expect, na wala kang control. Yun, grabe po siya. Sa isang linggo, yung isang buwan pong sahod, naubos po, kulang pa, nag-negative po. Kaya yun, ang naturo ko sa akin is, yun nga, at ang sarap ko talaga na may ka-partner sa buhay. Lalo na, hindi po ibig sabihin partner, kailangan asawa ha. Kailangan pong hindi po, baka mag-misinterpret niyo po ako. Hindi po ibig sabihin ng partner in life is asawa na agad. Pwede po itong ka-accountability. Pwede po itong yung kasama mong nananalangin sa'yo. Pwede itong kabatiran mo na nagpapalakas sa'yo. Okay? Pwede pong ganun. Huwag niyo po ako mamiss na kailangan asawa. Nagkataon lang po na ang asawa ko po ay parehas po kami Christian. At yun po ay sa biyaya ng ating Panginoon. Ang madalas po sa aming dalawa, ako po yung maligalig. Na konting pagsubok lamang po ay bumibigay po ako. Nayayanig po ako personally. Nayayanig po yung queen ko. Nayayanig po yung ganun po siya na minsan nga, pinapaalala mo sa akin yung mga bagay-bagay. Laging ka, yan, ganyan ang Diyos para sa'yo. Yung mga ganung bagay, mga ganun paalala, ay patuloy na nagpapalakas po sa akin. No? Kaya ang sarap po na magkaroon ng partner. So yun, sabi ron, tayo po, ano po ang magiging reaction natin sa mga problema na ating pong nai-encounter? Tayo po ba'y sa pamilya? Present po yan sa trabaho, sa pinansyal, sa kalusugan. Nangangamba po tayo sa mga bagay dito. Pero sabi po rito, verse 6 is, huwag daw po tayo mag-alala. Tandaan po natin ito. Kapag pinili natin ang manalangin, doon po natin mararanasan kapangyarihan ng Diyos. No? Kaysa mag-worry ka sa mga bagay-bagay na nararanasan mo. Ako kasi nung time na yun, hindi ko na naisip na mag-pray nang nasiraan ko. Inisip ko masolusyonan kagad yung problema na nasa harapan ko. Nakakalimutan ko po na meron po pala akong Diyos na pwede magpaalala ng sa akin kung anong dapat gawin, na siya yung nagbigay ng comfort. Nakakalimutan ko po yung panahon na yun. Tumawag po sa akin yung bahay, yun nga po, pray ka. Then, pinaalala niya sa akin, uy, may malapit yung mechanics na dito doon. So yun. Paano po ba tayo magpe-pray? Ito po ba yung youth prayer? Na Lord, ikaw na po bahala Lord, kagaya po ng dati. Kung paano ko po pray? Ganun po ba tayo mananalangin? Ganun po ba tayo lalapit sa ating Panginoon? Ang prayer po na tinutukoy dito ay malalim. At dito po yung nagpapakita na ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng meron tayo.
Sinusuko natin sa ating Panginoon ang lahat ng meron tayo. Kaya nga sabi ni Pablo sa akin, palitan na natin ang ating worry ng prayer. Surrender ang ating mga alalahan sa Diyos. Dapat po yung prayer na po ay isang maging unang hakbang para sa pusong punong-puno ng pangamba. Kapag tayo po'y nangangamba, dapat ito po'y maging first move natin. Mag-pray po tayo. Para yung puso punong-puno ng pangamba ay magkaroon ng puso ng mayapa. No? Kapag tayo po'y nananalangin, kapag sinosurrender po natin sa Panginoon ang ating mga worries, anxieties, at lahat ng mga pangamba po natin sa buhay, anong sabi ng verse 7? Ito po yung sabi sa atin ng Pilipos verse 7. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kaya unawain ng tao. Tama po? Kapag ang worries po natin sa buhay ay pinagkatiwala natin sa Diyos, siya yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Biruin mo, minsan naging struggle ka, nakangiti ka pa. May nakita po ba kayo gano'n? Nang dumadaan ka sa pagsubok, nakangiti ka pa rin. Bakit kaya? Nang minsan wala ka sa buhay, pero nakangiti ka pa rin. Nang minsan wala ka na, patuloy ka pa rin, nag-serve kay God. Diba? Ito yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, yung fulfillment ng puso ng bawat isa po sa atin. Na sa kabila ng ating worries, sa kabila ng ating kawalan, patuloy tayong naglilingkod sa ating Panginoon. No? At ang sarap po nun. Minsan kaya po ang Kristiyano, minsan na pagkakamalang baliw. Wala na, pero nakangiti pa. Diba? Minsan ganun eh. Yung mga taong hindi nakakakilala sa atin, ang tingin sa isang Kristiyano, sira ulo nito. Wala na ang pera, nakangiti pa. Wala nang kinakain, nakangiti pa. Pero dahil di nila naiintindihan na kung ano yung meron ka, na meron kang Kristo, na si Kristo ay sapat na sa iyo. Diba? So, kagaya po ngayon, ligalig ang mundo. Pero pansin niyo po yung mga Kristiyano, yung maawit pa rin, nagpupuri pa rin. Dahil alam nila, sila ay nasa kamay ng ating Panginoon. No? Na hindi sila pababayaan, na hindi sila iiwanan. No? Payapa yung kanilang puso, payapa ang kanilang kaisipan. Ngayon, kung gusto natin ng kapayapaan, dapat ang prayer natin ay hindi lang dapat yung tawag dito, immediate lang yung dial 119. Lord, nasa critical condition ako. Yung tipong ganun, sana hindi ganun yung prayer natin. Diba? Madalas po kasi, yun nga, kaya kung sinabi ko kanina, na ang ating prayer, kaya natin, nagiging last option natin si God. No? Dahil 119, sagad na ako. Ano ba yun? Emergency. Mga ganun ano. No, nasa critical na yung sitwasyon ng aking wallet, yung aking kalusugan, tsaka ako palang lalapit sa Diyos. Dahil hindi po gano'n. No? Kaya nga po dapat, ang ating pamantayan bilang Kristiyano is put God first in everything we do. No? Lapit muna tayo. So kapag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, ng mga anxieties, ng mga pangamba, lapit tayo sa Diyos. At minsan, madalas dyan,
uncontrolled po tayo eh. Ang Diyos lang po yung magpapaalala sa atin. No? Grabe. Ngayon, ganito po. Ano po yung mga bagay na bumabagabag sa atin? Meron po ba? Pero sa ating buhay po ba, meron po ba tayong mga alalahanin? Iniisip? Meron po ba tayong mga iniisip sa buhay? O payapang may hapal yung buhay natin? Everything so perfect. Sana all. Ayun. So, ganito po, no? Ngayon po, tanong ko ba yung ganito? Ano po yung mga bagay na bumabagabag sa atin? For sure, meron po. Yung future ng anak mo, yung kabuhayan mo kung ikaw yung negosyante, yung pag-aaral mo kung ikaw yung nag-aaral, yung trabaho na meron ka, kung ikaw yung nagtatrabaho. Ito yung mga bagay na minsan nagiging pangamba natin na baka isang araw mawala sa atin. Tama po ba? Na baka isang araw, kasi wala po tayong control doon eh. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng gumalaw doon. Sa future ng anak mo, oo, gagawa ka ng paraan. But yung future niyan, ang plano pa rin ng Diyos ang siyang mananaig. No? Gagawa tayo, gusto natin bilang magulang, tayo po, gusto natin magandang buhay para sa mga anak natin. Pero higit yung plano ng Diyos para sa atin. Anong gagawin natin? Ipasabit na lang tayo, makipalitan din tayo sa Kanya. So ganun po, i-entrust po natin yung ating mga worries, pangamba, anxieties sa ating Panginoon. Entrust everything through our God. Kasi siya lang po yung in control sa mga bagay na to. No? So kapag binigay natin sa Diyos sa lahat ng ating mga problema, magiging payapa po yung ating buhay. Kaya nga sabi rito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa iyong puso at isipan o pag-iisip. No? Kapag in-entrust natin sa ating Panginoon ang lahat ng bagay, napakabuti ng Diyos, no? Iniwan na natin yung problema sa Kanya. Binigyan niya pa tayo ng rest. No? Yung rest na ibig sabihin, pag sinurrender mo kay God, hindi mo na babalikan. Sinurrender mo nga eh. Marami po kasi sa atin, binigay natin kay Lord. Teka Lord, may nakalimutan ako. Bawin mo na Lord, asante. May plano din ako eh. Wait lang. Diba? Minsan ganun po tayo. Binabawi pa natin, imbis na in-trust na natin. Ang pangako niya, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Ayaw mo pa niyan? Si Lord na mo problema sa problema mo. Si Lord yung gagawa ng paraan, ng kasagutan sa problema mo. Ayaw mo pa? Gusto mo bang bawin? Lord, teka lang, mas masilip na konti lang. May gusto lang ako idagdag. Di ba? So, ganun. So, kapag tayo po'y nanalangin at in-entrust natin sa ating Panginoon yung mga bagay na nagpapagulo sa atin, ibigay na natin ang buo. Huwag partial. No? Ibigay na natin ang buo. Kasi siya yung pwedeng gumalaw eh. Siya lang naman talaga yung pwedeng control. Yan. Sabi rito, kaya nga po dapat sa buhay po natin, meron po tayong equation na tinatawag. No, sa atin po kasi, sabi po rito, kapag tayo yung nag-worry sa buhay, kailangan po natin, worry is equal to prayer. Kailangan po natin manalangin. Pag tayo po yung nag-worry, kailangan na po nating manalangin. Kapag yung anxiety
tumataas na, kung hindi mo na kaya, kailangan na natin makipag-usap sa Diyos. Minsan kailangan mo lang na lumapit sa Kanya eh. Diba? Kailangan mo lang maglambing sa Panginoon. Lord, hindi kaya nga yung quiet time, napaka-importante nito. Sino po sa atin nagka-quiet time pa? Pastora, Tita Julie. Sino po sa atin nagka-quiet time pa? Yun, may nakikita ko ako. Parang bilang na po sila sa daliri ko. Ayan. Meron po tayong prayer chain. Tama po ba? Nagaganap po ba? Isa po yun sa form of quiet time. Baka nami-miss niyo po. Kasi yun po yung makikipag-light po natin sa ating Panginoon. Okay? Ayan. Kaya nga napaka-importante ng panalangin. Panalangin pagsubok sa ating Panginoon. Ibinibigay lahat sa ating Panginoon. Kumbaga, ina-entrust mo kung ano yung meron, kung ano yung dapat pagkatiwala sa Kanya. So yun. Sabi rito, nung number 2, think of what is true. Sabi rito sa Philippians 4:8, yung mga katotohanan. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. So, para po tayo maging free from anxieties, dapat po yung ating puso at isipan ay malinis. Ito po yung patungkol palagi sa ating Panginoon. No? Tandaan po natin, kung ano po ang ating iniisip, yun po ang mga nangyayari sa ating buhay. Tama po ba? May kasabihan nga, kung ano ang iyong tinanim, siya mong aanihin. Kung ang isipan mo ay puro problema, anong ilalabas na? Problema. So, kagaya nga po, sabi dito, kung ang ating isipan ay nakatuon lagi sa ating Panginoon, ang papurihan siya, luwalhatiin siya, lahat para makalugod sa Kanya, ang ilalabas niya kabutihan. Tama po ba? At tayo po ay mapapabuti. Yung anxiety, hindi po yan mag-minister. Bakit? Nandun si God eh, nag-minister sa puso't isip mo. Yung pangamba mo, napapalitan po yan. Natatabunan pa yan ng kabutihan ng ating Diyos. No? So yun nga, no? Yung mga bagay patungkol sa Diyos, patungkol sa Kanya, yung Creator mo, yung Creator ko. So ating pong laging isa-isip na kapag tayo po ay dumaranas na ng mga pagsubok o pangamba sa buhay, lagi natin isipin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag yung kakulangan mo. Yan. Sabi rito, bukod dyan mga kapatid, lagi yung isa-isip. Lagi daw po nating isa-isip. Ibig sabihin, huwag nating bigyan ng tuwang, ang kalaban o kaaway na makapasok. Lagi po natin isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais para sa ating Panginoon. So yun. Tingin nyo po, pagka ganun po yung puso't isipin mo puso't isipan mo ay nakatune in lagi sa ating Panginoon, may chance pa po ba yung anxiety na makapag-minister sa buhay po natin? No? Kasi po si God in control. Ngayon, siya po yung may kakayahan na gumawa para sa buhay mo. So yun siya. Lagi daw po natin isa-isip. Tapos, sa Philippians 4:9 po, ito po siya yung sinasabing practice what you know. Pamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin,
sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan. So si Pablo ito, no? Tungkol kay Pablo, na si Pablo is naging mabuting halimbawa sa mga tagasunod niya. Ipinakita ni Pablo yung kabutihan ng Diyos, kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay niya. So si Pablo is naging mabuting halimbawa. No, hindi lang siya basta-basta nagtuturo. Hindi lang siya basta-basta, ito gawin mo to, ito gawin mo to. Kumbaga naging isang ehemplo. No? So since nakita ng mga tagasunod niya, yung sa pamumuhay ni Pablo, ginagaya po nila yun. So naging role model si Pablo para sa kanyang mga tagasunod. Ngayon, sa atin po bilang isang Kristiyano, ipinamumuhay po ba natin yung mga natututunan natin sa ating naririnig dito sa ating bahay-sambahan? Amen? 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 Ipinamumuhay po ba natin yung ating mga napapakinggan? Sabi ni God, ganito. Atin po ba siyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay? Ayun. Sabi dito, sabi ng verse 9, kung ating pong ginaganap, ating ipinagkakatiwala, sabi kanina sa verse 7, balik tayo sa verse 7, sabi dito, ang kapayapaan, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip. Sa verse 9, sabi rito, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Diba? Kanina magkakaroon tayo ng kapayapaan. Maganda po yun. Eh kung sinasabi ng verse 9, sasamahan po tayo. Hindi po tayo iiwan. Sa atin, sa inyo, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So yung worry, anxiety, hindi na po makakapalay yan kapag kasama natin ang ating Panginoon. Kapag truly, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. So doon, sabi nga rito, gamitin daw natin ang ating isipan para mabago yung ating hindi lang pwedeng puso. Kailangan po magkasama yung puso, isip, at gawa. Sa pagharap sa anxiety. Hindi na po yan makakapanahin. Hindi ka na mahangamba sa mga bagay. No? So, ang sabi dito, pagsasabuhay. Magiging habit. Ibig sabihin, araw-araw. Pag habit, yung pag-pray, pagsuko, pagtulog sa Panginoon, araw-araw. Habitual, consistent pattern ng buhay mo. Kasama na kung paano 3 beses ka kumakain sa isang araw, dapat 3 beses ka rin nananalangin sa isang araw. Kung 4 na beses ka rin kumakain sa isang araw, dapat 4 na beses umikit pa ang panalangin mo araw-araw. Sabi nga minsan, tuwing kakain na nga lang magpe-praise, nakakalimutan pa. Tama po ba? Naisubo mo na bago mo naalala, oy, teka, prayer muna. No? Totoo po, isa po mo doon. Naisubo mo na, tapos, Lord, thank you. Hindi na sasabihin. Di ba? So, ganun po siya. So, sa pagsasabuhay, consistent pattern, yung kung paano ka nakikipag-usap sa tatay mo, dapat dinidevelop po kasi dito relationship ng tatay at anak. Pansinin po niyo ito. Kapag kayo po ng tatay mo, physical.
napaka-close. Ahayaan niya ba magkaroon ka ng maraming problema? Hanggat maaari siya yung sasanod ng problema mo. Sasabihin mo lang. Ipag-pray mo lang. Lalapit ka lang. Diba? Ayaw natin lumapit. Minsan, kaya natin eh. Diba? Lord, kaya mo ba to? Ako muna. Tsaka na lang po ko lalapit pag hindi ko na kaya. Pag yung tipong lumok ka na, yung tipong walang-wala ka na, tsaka ka na lang lalapit. Ang saklat po nun. No? Bakit? Kaya nga po dito tinuturo sa atin, unahin po natin ang ating Panginoon sa lahat ng problema, pagsubok na ating na-encounter. Unahin po natin siya. No, ipagkatiwala natin siya sa Kanya. So kapag ganun po, hindi po, sabi ko rito, hindi po kasi sapat ng informasyon lang kung walang kailang. Yun, alam mo may Diyos, no? Pero hindi ka lumalapit sa Diyos. Yun minsan kasi yung problema eh. Alam mo ang Diyos ay gagawa sa buhay mo, gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ayaw natin lumapit sa Kanya. Kasi ang thinking natin ganito eh. Lord, alam mo na yung sitwasyon ko. Kumuha ka na. Pero gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Ilapit mo kung ano yung meron ka. Kung ano yung sitwasyon na meron ka. Kung may sakit ka, lapit ka sa Kanya. Lalo na pag wala ka pang pabili ng gamot, talaga tayo sa Kanya. Kasi siya yung invite mo lang. So yun, ipamuhay daw po natin ang ating lahat na natutunan. No? Every day po, every week po, nagtuturo po. Every Sunday po, meron po kami mentoring. Tinuturuan po kami. Kahit na minsan, na mababait po kami. Ayan po. Ayan po, mababait po kami. Ayan. So, yun po. Kami po'y nag-aaral ng patungkol sa salita ng Diyos. At ang aming po may pala yung ating buting pastor. So, doon po, tinuturuan po kami kung ano po yung dapat gawin, paano po mag-encounter, paano po mag-deliver sa mga bagong kaluluwa. Paano ka haharap? Bagong individual, bagong tao. Yan. So, yun, tinuturuan po kami paano mag-share. Lahat po ba nakakapag-share na? Yun na naman. Lahat po ba nakakapag-share na? Meron po dito talaga, grabe. Tumadali po sila sa Presinto 2, sila po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. At ganyan po yung kagalakan ng aking puso kasi hindi ko po siya kaya gawin sa sarili ko lang. No? Tinitingnan ko po sila as tawag dito, ating kuya na, ayun, yung puso nila, ganun kalaki. To reach out other. Ganun po sila, no? At sa patuloy nilang paghayo, pagpunta doon, hindi naman sila nag-worry tungkol sa pamasahe, sa pagkain. Nag-worry po ba kayo doon? Hindi daw po. Sinasagot ng ating Panginoon, may nag-provide. Amen? Minsan naglalakad na lang. So, every time, naglalakad na lang daw po. So, ganito po siya. So, kung tayo po, sa kabila po ng kanilang paglalakad, no? Kanilang paghayo, na-enjoy po nila yun. No? Kapag meron kang peace sa puso mo, at alam mo na ang pinagagalingan nito ay ang ating Panginoon Jesus, kahit ano pong sitwasyon ng buhay mo, magulo man yan, kulang ka man, ang Diyos ay laging dito, nagbibigay ng kapayapaan sa puso ng bawat sa atin. Tama po ba? Amen. Meron po akong ikukwento. Yan, kwento na lang po tayo. May isa pong mayang lalaki. Nagkaroon po siya ng pa-contest. So, sa contest na to, ang tema ay kapayapaan. Peace. So, may dalawang artist na sumali.
Sabi ron, ang isang gumuhit, ang kanya pong iginuhit ay nature. Okay. Sa nature po, makikita po natin bundok, ilog, lawa, mga ibon, mga ulap, yan. Payapa po yung kanya po naibuhin. Maganda po yung kanya naibuhin. No? Tapos yung isang artist, ganito naman po yung kanyang ginuhin. Bumabagyo, kabaliktaran po ng isa, bumabagyo, kumukulo, kumikidla, bumabaha. No? Yun po ang kanyang sinulat. Ipininta. Tapos, nung nagkaroon na ng sinipat ng mga audience yung mga larawan, yung mga picture na pininta. Nakita nila doon sa isang painting, yun nga, maganda, maaluwal, mahusay, mayapa, perfecto ang pagkakapita. Samantalang doon sa isa, nakita nila magulo. Parang ito sa kung mga titingnan mo, hindi mo kakakita ng kapayapaan. No? Hanggang sa masipat nila, doon sa isang portion ng bato na nakahubli yung isang ibon at ang kanyang mga inakay. Na tahimik at umaawi. So sabi doon nung mga ng may-ari, eto, yung nagpa-contest, eto yung bibiliin ko. Yung pangalawa, yung bumabagyo, bumabaha, umikidlat. Bakit? Bakit hindi kaya yung isa na ang ganda-ganda na, perfect yung pagkakaano? Bakit yung isang yung kabaliktaran, yung bumabagyo, umikidlat, bumabaha. Ang pinili at binili yung may-ari. O tinuring na panalo. Kasi nakita po niya na sa kabila ng sitwasyon na nangyayari sa kapaligiran, mayroong isang ibon na payapang umaawit kasama ang kanyang mga inakay. Naroon daw po ang tunay na kapayapaan. Sa buhay po natin, bilang isang Christian, bilang isang individual, kapag tayo po kaya ay dumadaan na sa punto ng buhay natin na tayo po ay binabagyo ng pagsubok, na yung pagsubok na dumarating sa atin is hindi mapatit-patit, tuloy-tuloy, ayaw huminto, binabaha, na kung saan hindi ka makagalaw at limitado lang yung pwede mong gawin, nandun pa kaya yung kapayapaan na binibigyan ng Diyos sa puso natin. Tayo po yung makakasagot mo. No? Kasi doon sa sa drawing niya, ipinakita kung gaano kabuti ang Diyos sa ibon niya. Alam ng ibon na siya ay nasa mabuting kanlungan, na siya ay nasa tamang lugar, na siya ay nasa tamang yung nangangalaga sa kanya. Alam niyo ng ibon. Sana tulad ng ibon, alam po natin na ang ating Panginoon ay nariyan sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga unos na ating dinaraanan. No? So yun po siya. Yung truly, yung kapayapaan, yung ay mangyayari kapag tayo, alam po natin na tayo ay nakaugat sa salita niya at kilala po natin ang ating Panginoon. At bukod sa kanila, kilala natin siya, atin siyang pinaniniwalaan at pinananampalatayaan. Sumusunod po tayo sa Kanya. Sabi po ni Sister Lisa, naglalakad po sila. Pero nai-enjoy po nila yun. Bakit? Dahil alam nila na ginagawa nila yun, hindi para sa kanila. Para sa Diyos. No?
Kung ako po yun, hindi po ako magkala ka magkaroon siguro. Magpupunta po ako. Ayan. So, ganoon yung puso nila. Alam nila kung saan sila saan po ito nakatanim. Alam po nila kung sino po yung resent sa kanila. Alam po nila kung saan po nakapundasyon ang kanilang pananampalataya. Yung faith na meron sila. Sana tulad nga po ng isang ibon, kung sa larawan, kaya pa po natin umawit sa kabila ng mga pagsubok. Kaya pa natin manampalataya. Kaya pa natin ibigay yung para sa Diyos. Kahit minsan, masakit na po ito. Makirot na po. No? Minsan ganun po eh. Sa pagsunod sa Diyos, minsan makirot. Pero sa kabila ng kirot, ang pangako niya, hindi kita iiwan, ikaw ay sasamahan kita. Kung kanina bibigyan ka ng kapayapaan, sasamahan ka pa niya. No? Hindi ka lang nabibigyan ng kapayapaan, sasamahan kita. Sasahin mo. Ngayon, kung nalulungkot ka, nandito sa sitwasyon na parang ang hirap na magtiwala sa Diyos. No? Kung ikaw yung tipong tao na gano'n, nahihirapan ka na magtiwala. Kapatid, ito yung time na muli mong i-entrust, muli po natin i-entrust yung buhay po natin sa Diyos. Kasi truly, without God, we're nothing. Truly, without God, wala po tayong kapayapaan. Puro gulo po ang nasa mundo natin ngayon. Totoo po yan. At hindi po nagbibiro. Bukas mo ng FB mo, baka magulat ka na lang, may ganito na naman. So magpapalit ka naman yung isip mo, sasagot mo ng puso mo. Pero kung nakaangkla, kung yan ang pagtitiwala, paniniwala sa ating Panginoon, kahit ano pa yung magkagapir sa FB account mo, ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen po ba? Amen! Tayo ko'y manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan, banal, kami po'y lumalapit, Panginoon o God, sa iyong banal na trono. Kami po ay naniniwala sa kapangyarihan ng iyong salita. At tulay nga po, Panginoon, na ikaw ay patuloy na sumasaamin, Panginoon. Lord, ano man po yung sitwasyon po namin sa buhay, dalangin ko po, Panginoon, na alisin po ito, God. Because patuloy po kami magtiwala sa iyo, God. Huwag po namin isipin yung mga bagay nito. At magtiwala lamang po kami sa iyo, God, na in control sa lahat ng bagay. Panginoon, batid mo po ang nangyayari sa aming bayan, sa aming buhay, Panginoon. Lord, truly nga, God, na wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Kaya nga po, Panginoon, ang lahat ng ito ay amin po pinagkakatiwala. Ikaw, ni-entrust po namin sa iyo ang aming buhay. Ikaw na po ang kumulitos at mag-manifest dito, O God. Lord, salamat po, Ama. Tunay nga po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Malinaw po ang mensahe na tanggap ninyo ngayon. Yes. Avoid anxiety in our life. Pero palagi pong nandyan yan eh. Palaging nag-aabang ang mga mabibigat ng problema, mga alalahanin sa buhay, kung anong gagawin pagka ganito dumarating. Pero ano sabi ng Panginoon? Cast all your burdens upon me. Lagi pong paanyaya ng Diyos, ibigay natin ang ating kabalisahan sa Kanya. Pero sometimes, parang mas marunong tayo sa Diyos. Kaya kong solusyonan ito. Kaya mo, temporary. Pero, andyan ang Diyos na nag-aalok sa iyo ng Kanyang tulong. Nagbibigay ng tulong ang Panginoon. Sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. Huwag yung sarili mong kaalaman. Ang gusto ng Diyos, siya ang magtrabaho para sa iyo. Pero parang gusto mo, ikaw.
Kaya, minsan, nabibigo tayo, dumarating ang problema, imbis na napapabuti, lalong lumalaki. Sabi, parating ang the big one, God is the biggest of them all. Amen. Sabi nga sa kanta, my God is so big, so strong, and so mighty that nobody can ever beat Him. Alalahanin mo, ang Diyos ang pinakamalaki. Nariyan siya para handang tumulong sa'yo. Sabi nga, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kailan? Pag ibinigay mo sa Kanya. Pag ibinigay mo na sa Kanya, huwag mo nang isipin kung paano ka i-resolve yung problema. Once you have given it to God, hayaan mo ang Diyos na magtrabaho. Hindi ikaw. Pag paulit-ulit mong iniisip, paano kaya ito? Ikaw ang nagtatrabaho noon. Ikaw ang nag-worry kaya meron kang anxiety. Yan ang gustong-gustong bigay ng kaaway. Yung mag-alala ka. Mag-alala ka ngayon, wala kang kakainin pag hindi ka ganito. Hindi ka makakatulog dahil mag-iisip ka ng marami. Diyan nag-uumpisa ang anxiety. Yung pag-alala ng labis. Hanggang sa dumating ang time, hindi mo alam, nangangayayat ka na, nawawala na yung kondisyon ng katawan mo. Saka iisip mo, pero wala ka namang nagawa. Sabi ng Diyos, cast your cares upon me, for I care for you, sabi ng Panginoon. Gusto niya matinig ka, gusto niya magsalita ka sa Kanya, gusto niya iparating mo yung alalahanin mo sa Kanya. Pag ibinigay mo, siya ang gagawa. Pero pag ayaw mo ibigay, akala mo, kaya mo, hindi gagalaw ang Panginoon. Dahil hindi mo siya ini-invite na siya ang gumawa. Pero pag ibinigay mo, sabi niya, cast all your cares. Ibigay mo sa Kanya dahil wala tayong kayang gawin dyan. Pag ibinigay mo, at saka lang darating sa iyo ang kapayapaan. Sabi ni Apostol Pablo, kailan ka magiging payapa? Pag ipinagkaloob mo na sa Panginoon yung problema mo, yung alalahanin mo sa buhay na ito. Ang daming mga tao na, okay, binigay ko na. Pero pag talikod niya, pag alis niya dito sa altar, paglabas niya, ako, ano kaya gagawin ko? Bakit? Nag-aabang na naman doon yung kaaway para ipaalala sa'yo. Yung problema mo, hindi mo pa nasosolve. Pag ipinasok niya yun sa ulo mo, mag-aalala ka na naman. Binigay mo na kanina sa Panginoon, di ba? O, ngayon, narinig niyo yung message. Binigay niyo na ba sa Panginoon? Amen. Pag ibinigay niyo na, hayaan niyo ang Panginoon na magtrabaho. Lean unto the, do not lean on your own understanding, but lean unto God. Pakita mo sa Panginoon, Lord, binibigay ko po ito, hindi mo naiisipin ito. Okay, maraming mga pagsubok na dumarating sa mundo. Sabi, yung mga lindo, yung mga ano. Anak ka nga ng Diyos. Iniintay ng Diyos, yung anak niya, tumawag sa Kanya. Lord, dumadating po yan. Alam ko po kayong may control sa buong mundo. Kung dumating man po yun, alam ko kung ano ang para sa amin dahil kami ay anak mo. Amen. Yun ang isipin natin. Sa kapanahon ng ito, talaga po, maraming taong nag-aalala na laging binabanggit niyang the big one. Mas malaki ba yan sa Diyos? Amen. Sino mas malaki? Yung sinasabing the big one o ang Diyos? Ang Diyos. O ang Diyos, yun ang tatay natin. Amen. Yun ang tinatawag natin. Hindi yung mag-aalala ka, totoong wala kang kayang gawin tungkol dyan. Ang Diyos lang, dahil nakakapit ka sa Kanya, dahil siya ang tatay mo, siya ang gagawa sa'yo. Sabi nga ng preacher di ba yung tatay mo, pag kinausap mo, yung problema mo, tutulungan ka ng tatay mo? O yung tatay natin na nasa langit, ang tutulong sa atin. Whatever problems, whatever circumstances that hinders the blessing from God, hindi yun kay God. Ano bang bumabara para hindi ka maniwala na may kayang gawin ng Panginoon, hindi sa Diyos yun. Ang alalahanin mo, anak ako ng Diyos. You are covered by the precious blood of the Lord Jesus Christ that was shed on Calvary. Amen. Pag tinitignan ka ng Panginoon, ng Diyos Ama nasa langit, ang nakikita sa iyo yung dugo na ipinantubos ng kanyang anak sa iyo.
You are covered by the precious blood of the Lord. Covered ka. Bawat isa sa atin na mananampalataya, covered tayo. At sa Diyos tayo. Whatever happens in our life, yung kagustuhan ng Panginoon ang masusunod. Kung dumating man, halimbawa, merong nawala nung big one, na-rapture siya. Oh. Ganun yun. Kasi hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nangako siya, di ba? Ang pangako ng tao, nawawala. Napapako. Ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago dahil hindi nagbabawi ang Panginoon. Amen. Hindi niya babawiin pag sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Totoo yun. Pero sa tao, hindi. Maaaring sabi niya ngayon sa'yo, oo. Pero bukas, nagbago yung isip niya. Nagpapabago ng isip sa mga tao ang sirkumstansya ng buhay. At sinabi niyang, oo, pero pag nandun ka na, kukunin mo na yung kailangan mo, sinabi niya, hindi na. Ang tao nagbabago. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan sa buhay ng lahat ng mananampalataya. Amen. All the believers, ang Diyos ang may hawak sa iyo. Walang puwersa sa mundong ito na pwedeng gumapi sa kalakasan ng Panginoon. Wala. Kaya ituon natin ang ating pananampalataya, Lord. Salamat po. Palagi kang mag-thank you. Huwag mo na sabihin yung mga problema mo, Lord, eto po ako, ganito po ang nangyayari. Gusto niyang marinig ang kwento mo, di ba? Sabi ko sa inyo, magkwento kayo sa Panginoon. Sumasagot yan. Hindi mo alam, matutulog ka na, pero gusto kong kausapin ng Panginoon dahil hindi ka makatulog, mag-pray ka lang. Lord, meron yata kayong gustong sabihin sa akin. Isip po ako at makikinig ako. Sometimes, that is the time na magpapaisip ng mga kamanghamanghang mga bagay ang Panginoon sa iyo. Why? Because tahimik ang lahat gabi na. Walang mang-aabalang TV or mga tatawag sa iyo sa cellphone. That is the time, the best time for the Lord to talk to you. O kaya yung madaling araw, magigising ka. Bakit ka nagigising? May plano ang Diyos. Maaaring gusto kanyang kausapin, merong gustong linawin, merong gustong ipagawa sa iyo. Subukan niyo po. Ibibigay ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyo. Ang gusto niya, mapagpala ang lahat ng anak ng Diyos. Bakit? Para makita ng mga hindi mananampalataya, bakit kayo tumatawa kahit alam niyo mayroong darating na ganito? Kahit mayroong bagyo, tumatawa kayo. Because you are a believer. Alam mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Yun nga, yung pangako niya, hindi kita iiwan. Kahit kailan hindi nang iiwan ng Panginoon. Ikaw lang ang lumalayo. Dahil ang akala mo, kaya mo. Pero, God is so strong and so mighty. Kahit anong pwersa dito sa buong mundo, kaya ng Panginoon. Ilikas ka. Ayusin ka. Kaya, ang daming natatakot na tao, di ba? Maghahanda. Pagka dumating na, dito kayo sa lugar na ito. Pagka gano'n na, pumunta kayo sa ganitong lugar. May mas mabuti pa ba na pangako ng tao sa pangako ng Diyos sa'yo? Meron pa ba? Wala. But lean on the Lord. Sa Kanya lamang tayo makakaasa sa kapanahon na ito. Sa takbo ng mundo ngayon, alam natin, sabi nila, pawala na, pag ganito na, pag ano na. No! Ang pagmamahal ng Diyos talagang hindi nagbabago sa iyo. Ando lagi ang paghihintay niya sa iyo. Lagi kang hinihintay ng Panginoon na makipag-usap ka sa Kanya, makipagkwentuhan ng Diyos sa iyo, kung anong nangyayari sa iyo. Kung nadapa ka, kung nasira yung motor mo, andyan siya. Ano man ang mga pangyayari, walang nalilihid sa Panginoon. Lahat alam niya.
Pero ang ginagawa niya, He is just waiting for each and every one of us to come to Him. Paano dadating ang tulong kung di mo siya hinihintay? Paano dadating ang tulong sa iyo kung di mo siya tinatawagan? Pangako niya, call unto me, I will answer thee. Dito ka makakakita ng mga milagro, ng mga bagay na hindi mo alam. When you follow Him, pag tumawag ka lang, asahan mo siya. Asahan mo ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng kalakasan at kapayapaan. The peace that passeth all understanding, we're going to give you. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sino yung nasa mundo? Tayo at yung ibang mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Because we are still in this world. Ang makapagbibigay lang ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kapayapaan na ibibigay sa iyo. Siya lang at tanging siya lamang ang gustong makipag-usap sa iyo. Kausapin mo siya at siya ay sasagot sa iyo through His Word, through other believers, at sa pakikinig mo ng mensahe. Sabi nga ni Apostol Pablo, dapat ginagawa ninyo ang mga mensaheng naririnig ninyo paglinggo. Hindi yun dito lang, tapos lalabas sa kabila. Dapat natututo tayo every Sunday na nakikinig tayo ng message. Dito nangungusap ang Panginoon, sa pulpito. Dito siya gumagamit ng iba't ibang tao upang ipadala ang mensahe sa bawat nagpapakinig ng Diyos sa loob ng church. Kaya sabi natin, pag nandito na tayo sa loob ng congregation, tahimik na tayo. Wala nang kwentuhan, wala nang tawanan. Unahin natin. God is our priority. Sa lahat ng ginagawa natin, pagkagising natin, nagpapasalamat tayo, nagising tayo, na malakas. Kasi mayroong mga tao, pag natulog, hindi na nagigising. Pero tayo nagigising na malakas, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat, nagagawa natin ang ating dapat gawin sa araw-araw, sa kapanahunan, because God is with us. Amen. Lagi siyang nandyan sa atin. Ang problema, hindi na siya tinatawag ng ibang tao, ng ibang mananampalataya. Dahil inaakala nila, kaya nilang gawin ang lahat ng bagay na gusto nilang gawin. Kaya, nababaling sa iba ang kanilang gagawin. Sabi, seek ye first the kingdom of God. Dito, ang pinapahayag sa atin ng Panginoon. Lagi, ibig sabihin, seek ye first, siya ang unahin mo. He must be your priority in life para siya ang gagalaw sa buhay mo. Sa buong maghapon, wala kang alalahanin dahil binigay mo na kanina umaga, Lord. Pinahanap kita, pinasasalamatan kita, pinupuri kita dahil ikaw ang aking Diyos at aking tagapagligtas na tinanggap ko sa aking buhay. Lord, nangako ako at naninindigan ako sa mga ipinangako mo. You will never leave me nor forsake me. Dumating man ang mga problema kasing laki ng sinasabi nilang the big one, mas malaki ka because you are the biggest of them all. Amen. Kaya, salamat sa mensahe na dinig natin. Wake up call para sa ating lahat muli na tayo ay magtiwala lamang sa pangako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Salamat po. Oras na po ng ating pagbibigay sa Panginoon. Sino po ba ang nag-aalala pa dito na walang pagbigay sa Panginoon? Ang Panginoon po ang magbibigay, kaya wag po kayong mag-alala. Amen. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming pong salamat, O God, sa mga kaloob na ibibigay mo po sa amin, Panginoon, na maging kagamit-gamit po ito, Panginoon, sa aming bahay, sambahan, O God.
At kayo po, Panginoon, ang magbalik sa kanila agad ng siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Yung mga wala pong pangbigay, alam po, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, ang magbibigay sa kanila. Pagpalain mo po kanilang trabaho at ang kanilang pamilya, O God. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po si Sister Marie po sa kanyang offering soon.
tinatawagan po natin kung meron tayong mga bagong kasama, inaanyayahan po kayo dito sa harapan. Sa malaki.
Yung pong mga nasa Facebook Live, kung meron pong nakapakinig na gusto kong tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, sa oras na ito na tinawag mo ako, binibigay ko po ang aking buhay, binubuksan ko ang aking puso, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Salamat sa lahat ng biyaya na makapaglikod pa rin po ako sa iyo. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. Amen. Praise God. Additional announcement po, tuloy pa rin po ang Youth Fellowship after ng service dito po sa baba, 12 to 1 po yun. At gayon din naman po, meron po ako mga babasahin mga pangalan. After service po, pwede pong nakausap kayo ni Pastor Danny dun sa taas. Sila, Sister Evelyn Davalos, Brother Robert Albis, Sister Lucy Albis, Lucila Albis, Armando Albis, Christian Albis, Joyce Lazaro, George Cada, Lucila Cada, George Oreta, and Clarita Oreta. Diyan po sa taas mamaya. Nakausapin po kayo ni Pastor Danny po. Amen. At syempre po, praise God, tuloy pa rin natin. Pastor's Man pa rin po ngayon. Hallelujah. Glory. Pero, hindi ko nakikita yung isa. Ano siya? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Praise God. Sige, ano muna natin yung ating additional announcement habang inaantay natin yung... Tapos na ba? Sinabay mo sa announcement ko. Glory. Praise God. Okay. Patuloy po natin panalangin yun yung ating pong outreach program At saka yung pong mga yung youth fellowship dahil ito po ang mga darating na generasyon, sila po naman ang gagamitin ng Panginoon. At yung po mga tinatawag na yan, mamaya po, kakausapin kayo ni Pastor Danny dun sa taas. Praise God. Ngayon po, inaanyayahan ko na po, ulit ka dito si Sir Del, samahan mo naman ako dito. Tawagin ko po ulit si Pastor Racinia, tsaka si Pastor Danny. Yan. Dito po sa taas. Sige po. Yan, dito po. Dito po. Yan. Still Pastor's Man pa rin. Ayan, kaya yung appreciation natin, yung pagmamahal namin sa inyo po, patuloy po namin yung binadadama. Hindi lang ngayong buwan na to, kahit mga sa bawat araw po ng aming buhay, kasama po kayo sa aming mga panalangin.
At ito po, iaabot namin, ito po yung additional naming ng pagsama-samahan. Praise God, yan. Ito po, pinagsasama-sama namin mga nakayanan namin pagmamahal para sa inyo. Iaabot na po ni Sister Del para po kay Pastor Asinya at saka kay Pastor Danny. Yan. We love you po. Salamat po sa mga sacrifices na ginagawa niyo. Glory to God. Ayan. Praise the Lord. Thank you very much po. Ako may gusto pa kayo sabihin, Pastora, Pastor Daddy. Maraming salamat sa lahat ng biyaya binibigay sa atin ng Panginoon. At alam ko na Panginoon ay laging nariyan at pag tayo ay patuloy na pagkaisahin, pagsamahin, at tayo ay nagsasama-sama para ay kaluluwala natin ang kanyang dakilang pangalan. Lagi niyo po rin kami papanalangin dahil minsan po ay nakakaranas din kami ng mga pagsubok. so, lagi po tayong magsama-sama at magpanalangin sa isa't isa. Glory to God. God bless po. Thank you so much. Uli, maraming salamat po. Ang Diyos ang magbabalik ng maraming pagpapala sa kongregasyon na ito. Yes. God bless us all. Praise God. Meron kang mga problem mga members. Something bigyan mo. Hindi na rin pala mabibigyan ng tinapay. Praise God! Ayan, inaanyayahan ko po yung mga bago nating kasamahan, mga kapatidan na narito ngayon. Kabayan po natin sila. Yan. At let's go, welcome po sa Jesus Christ Fellowship. Welcome to the family of God. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless you. Lahat po ay masaya ngayong umagang ito. Amen. Hallelujah.
and prayer. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaherong pinadala mo at sa mensaheng binigay po niyo sa amin. Dalangin po namin ang patuloy na paggamit sa Kanya as your channel of blessing. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay na pagpapala na tinanggap ng bawat isa, na meron kaming kalakasan para papurihin ka at pasalamatan sa lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay na ito. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Nothing is impossible in your name, Father God. Maraming salamat din sa mga nasa Facebook Live kung anong pagpapala meron kami sa kongregasyon na ito. Ganong pagpapala rin po makarating sa kanila. Hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, maingat namin ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kalwalatian at kapangyarihan mo para sa aming lahat. Binibigay po namin ito ng malaya sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi na Amen.